Hello mga ka-opti. Okay, ngayong magano, tuturuan ko kayo ng mga basic na learning lang kung mga dagdag idea para sa MLM. Okay, umpisahan natin sa tinatawag natin na ano ba ang tunay na kapital sa networking? Ito ba? Guys, 3 years ago, ito problema mo. 10 years ago, ito rin ang problema mo. At hanggang ngayon, ito ang problema mo. Diba? Maraming tao ngayon kapag tinatanong, anong problema mo? Sabi nila pera. Tama? Ngayon, tinatanong natin, bakit minsan ang pera malayo sa atin? Bakit napakailap kitain ang pera? Alam mo bakit? Ikaw na sumagot sa tanong mo. Diba? Tinanong kita, anong problema mo? Pera. Kung ako ang pera, hindi ako lalapit sa'yo. Bakit? Problema mo pala ako eh. Bakit kita lalapitan? Diba? So, ang pera, hindi mo siya kailangan kasi problema mo siya. Tama? So, it's about mindsetting na dapat balikan natin. Ang tanong is, anong kailangan mo? Pera. Ba? Kasi kailangan mo nga siya eh. Bakit yung problema ba kailangan mo? Di ba hindi? And kung matatandaan natin guys, kung malalaman natin, no? Ipinanganak po tayong walang pera. Pero pinanganak kang may potential. Pinanganak kang walang pera, pero may pinanganak kang may time. Pinanganak kang walang pera, pero pinanganak kang maraming pera. Ha? Kaya ang tanong ko guys, tatanungin kita ulit, ano ang problema mo? Pera? Kaya huwag na tayo mag-usap. So, sa MLM pala, hindi lang pera ang kailangan natin. Kasi hindi naman talaga pera ang kapital na kailangan natin. Okay guys? Ang kailangan natin, ang tunay na kapital sa networking ay ito. Knowledge. Diba sabi nga ni Kayakken, walang power kung walang knowledge. Okay? Pero, paano ba makukuha ang knowledge? Sapat na bang umatin ka lang sa company? Sapat na ba umupo ka lang dyan sa upuan para pumalakpak at magsabi na, yes, power, grabe. Diba? Payaman, pero gutom. Diba? Bakit? Kasi wala kang knowledge. Bakit? Dahil wala kang pinag-aaralan. Ano? Ngayon, ito po ay pinag-aaralan. Wala po sa aming naging success o walang success na networker na hindi nag-aaral. Ang OPP, hindi product demo, pinag-aaralan po yan at least 5 times.
Mayroon akong isang na-encounter sa OPTI rin. Sabi niya, kahit ilang beses ka pang umating, kung hindi talaga papasok sa isip mo, hindi talaga yan papasok. May punto siya, pero iba pa rin po kasi yung talagang pinag-aaralan mo at yung may sinusulat ka. Minsan kasi may mga ang nag-aaral na pasok lang sa tenga. Ba? Pag tinanong mo kung ano na pag-usapan, halimbawa sa isang seminar, tanongin mo, ano na pag-usapan doon? O ang alam lang niya, power, grabe. Yun lang. Diba? Hindi niya alam kung ano talaga ang ginagawa sa company. Diba? Guys, kailangan natin mag-aral. Bakit minsan ang hirap mag-aral? Kasi wala tayong good learning in listening attitude. Okay? Dito po tayo nagkakaproblema sa attitude. Kasi karamihan ang nagsasabi, alam ko na yan. Diba? This is the attitude. Guys, kailangan natin tanggalin yan. Wala pong yumaman sa ganyang attitude. Kailangan matuto tayong maging empty cup. Okay? Siguro naman, kung natatandaan nyo, may isang professor, no? At isang bangkero. Isang araw nagkita sila. Sabi ng professor, "Hey, Mr. Boatman, ihatid mo ko sa kabilang pangkang." Si Mr. Boatman hinatid siya. Habang matawid silang ng ilog, nagtanong professor. Sabi ng professor, "Hey, Mr. Boatman, magaling ka ba sa English?" Sabi ng bangkero, "Ay, hindi po." Sabi naman ng pro, "Now, you lose 1/4 of your life." Sabi ng bangkero, "Wow, hindi lang ako marunong mag-English. 1/4 na ng buhay ko nawawala sa akin." Sagwan. Patawid ng ilog. Kalagitnaan pa rin sila habang bumabiyahe, nagtanong ulit ang guro, "Hey, Mr. Boatman, marunong ka ba sa science?" "Ay nako po, hindi po," sagot ng bangkero. "Ah, ganun ba? So you lose another 1/4 of your life?" Sabi ng bangkero, "Grabe, hindi lang ako marunong mag-English at mag-science, kalahati na ng buhay ko nawawala." Sagwan. At nung nasa mismong kalagitnaan na sila, nagtanong uli ang guro. Sabi ng professor, "Hey, Mr. Boatman, magaling ka pa sa geography." Sabi ng bangkero, "Hindi po, kasi ako po ay isang mangingisda lamang at bangkero lamang po." "Ah, ganun ba? So you lost another 1/4 of your life." Kinabahan na ngayon ang bangkero. Sabi ng bangkero, "Grabe, 3/4 na ng life ko nawawala sa akin." Sa inis ng bangkero, itinaob yung bangka. Diba? Ang itinaob yung bangka, yung bangkero, nagpalutang-lutang lang. No? Nagpalutang-lutang lang sa dagat. Habang ang Mr. Professor sumisigaw, "Help! Help! Help!" Sumagot ngayon yung bangkero. Sabi ng bangkero, "Hey, Mr. Professor, marunong ka bang lumangoy?" Sabi ng professor, "Hindi." Ngayon, buong buhay mo wala na. Anong mga lesson? Kailangan maging empty cup po tayo sa negosyo nito.
And tandaan po natin, napakahalaga ng attitude. Okay? Kung isa-summarize na po natin ito, no? Dapat ang attitude is 100%. Okay? Kasi kung isa-summarize na natin is nonsense number, ito po yan. Kapag isinutal niyo po yan po ay mapatak na yan. So, dapat ang attitude natin ay 100% na mabago. Di po ba? Para matuto tayo, para mag-aral ka. Ngayon, dahil natuto ka na, may good learning attitude ka na, natuto ka na, may alam ka na. Ngayon, kung may alam ka na, hindi naman pwedeng manatili ka lang may alam. Kailangan mo ng aksyon. Diba? Kailangan naman na ipundong mo lang yung alam mo. Kailangan may aksyon. Okay? Pero ito na. Ito yung nakakatakot. Once may aksyon, lumalabas na si Negatron. Ito yung mga negative. Diba? Andyan na pumapasok yung mga takot at doubt. Ito pong dalawang to ay magpinsan. Okay? Kapag may fear and doubt, alam naman natin na sa lahat ng bagay, ang lahat po ng first time ay nakakatakot. Huwag na tayo masyadong lumayo. First time ko nag-aral, nakakatakot. First time ko pumasok sa school, unang meet mo sa mga ka-classmates mo, nakakatakot kasi hindi mo sila kilala. But it's normal. Ang hindi po normal ay yung 10 years ka na, natatakot ka pa rin. Diba? Sa'yo din mo mukha kinakatakutan mo. Sabagay ako, sa pagmumukha ko, araw-araw, tingin ako sa salamin, minsan nagugulat pa ako, lalo na kung bagong gising. Diba? Ngayon, negative. Ano yung nakakatakot? Pag may mga negative. Ito yung una nakakatakot. Fear of rejection. Lahat po tayo takot yung ma-reject. Okay? Ako, there's a lot of rejection of my life. Meaning ko na I have a reject from my mom. Diba? Sabi niya kasi, anak lang niya ako sa labas. So, doon pa lang may reject na. Pero hindi yan yung gusto kong maging punto. Ang ano ko dito is, normal po ang rejection sa buhay. Ngayon, ang kailangan lang po is malagpasan mo rejection. Ano pa nakakatakot? Is yung rejection. Yung fear of failure. Lahat takot mag-fail. Pero kung isipin natin yung gumawa ng ilaw, diba? Ilang fail ang dinaanan niya bago niya na perfect yung mga fluorescent na yan. Diba? Then, meron po akong isang libro na nabasa, no? Yung Fail at Dare to Fail. Book of Billy Bling, Malaysian author po siya, no? Ang nakakatuwa po doon sa libro na yun, doon sa unang page na makikita mo sa Book of Dare to Fail is yung story ni Miriam Kiambao. Siya lang naman yung beauty queen na naglalakad, umarangkas, biglang nadapa. Pero, ano yun nga ng mga tao sa kanya? Yun po ay ang pagbangon niya ng taas. Guys, in this business, mga ka-opti, it's not important how many times you fall. It's how many times you stand up after you fall. Yun po yung mas mahalaga. Kaya ako, marami man ako naging fail, okay lang, ngayon bumabawi ako. Ito yung mahalaga, yung ngayon, hindi naman yung kahapon. Diba? Sabi nila, kung ano ka ngayon, yun yung
naging resulta mo kahapon. Tama. Kaya lang, sometimes kasi may mga failure na decision sa nakaraan na itatama mo ngayon. Okay? So, ang mahalaga yun ngayon. Ngayon, na-encounter mo na si Nicatron, takot na ma-reject. Paano mo ba yan ma-overcome? Kailangan kasi ma-overcome natin yan eh. Diba? Ma-overcome. Guys. Diba? Wala namang mawawala kung subukan mo. I hope na napapalo nyo guys. Medyo magulo kasi maliit lang yung board natin. No. Overcome mo lang. Diba? Yung friend mo, kung hindi ka pa marunong ma-explain, andyan naman si upline. Diba? Ate, sabi ko nga, no? Magagawa mo lang ma-explain ang gusto once may knowledge ka. Diba? So ngayon, takot ka, baka ma-reject ka yung friend mo. Well, share mo lang naman yung negosyo sa kanya eh. Mag-join siya o hindi, ba? Hindi naman ano yun eh. At least overcome mo yung fear mo. Ang gawin mo siyang praktisanan. Malay niya ba pinagpapraktisan mo lang siya, di ba? Try mo lang. Ngayon, na-overcome mo na. Anong sunod? Ito na ba yan? Na yun na ba? Mali po. Hindi ka networker kung yan lang. Okay? Ito po yan. Overriding income. Networker ka eh. Diba? Overriding income. So, dito po natatapos yung ating lesson. Sana po may matutunan kayo, mga ka-opti. Alam ko medyo luma na to. Pero I know na makakatulong to. Salamat. Bye-bye.